Hindi pa po tapos ang gusot, tampuhan, samaan ng loob ng ibang mga senador sa nangyari pong pagpapalit ng leadership mula nang mag-resign at sabihin natin ikinudita dahil bago nag-resign meron na hong plano talagang tanggalin si Mig Zubiri bilang Senate President at iupo etong Bicolano na si Escudero. Ang nakagugulat dito yung mga taga Mindanao na dapat sumuporta kay Zubiri ay sumuporta sa Bicolanong taga Luzon. Pakinggan nyo itong report na ito at mga development. Pa namang luhang tumutulo pero bahagi lang ito ng proseso. Naniniwala ako na malalampasan ito ng Senado bilang isang institusyon. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng kaligayahan, may panahon na may hinaharap tayong paghamon, may panahon din naman ng magaang lahat. Isa marahil ito sa mga panahon na nabanggit ko nung una. Pero mararating din natin yung magandang panahon kung saan magiging mas maayos ang relasyon at takbo ng Senado. Tiniyak ni Escudero na handa siyang makipagdialogo sa kampo ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri pero pahupain niya muna ang galit lalo na ng mga nasaktang kasamahan. Nauna nang naghayag ng kanilang sentimiento ang 6 sa mga senador na pumanig kay Zubiri dahil sa pagsuporta sa pagpapatalsik dito bilang leader ng Senado. Bumuo rin ng alyansa ang mga kumampi kay Zubiri at mas piniling maging independent. Dahil dyan pinangangambahan ang pagkakawatak-watak ng tinaguriang supermajority sa Senado. Ilan sa kanila kabilang na si Senator Joel Villanueva nagsabing pinag-aaralan na ang pagpanig sa oposisyon sa Senado at tuluyan ng kumala sa majority bloc. Hindi matanggap ni Villanueva ang nangyaring kudita dahil isaan niyang malaking sampal ang nangyari sa liderato ni Zubiri. Sa kabila niyan, tiniyak ni Escudero na uhupa rin ang tensyon at magkakaisa ang mga mambabatas para sa bayan. Nilinaw naman ni Escudero na hindi ang issue ng PIDEA leaks o kaya'y ang hindi pagpayag ni Zubiri na dumalo si Senador Bong Revilla sa online session ang dahilan ng pagpapatalsik sa pwesto kay Zubiri. Tingnan nyo na lamang yung mga bumoto at sumuporta kaugnay ng pagbabago sa liderato. Hindi common denominator yun eh. Si Senator Joel Villanueva sumuporta sa pagpayag kay Senator Revilla, hindi ba? Ako yun din ang posisyon ko. Bakit magkaiba kami ng boto? Kaugnay sa pagpapalit. So tingnan nyo na lamang yung listahan ng mga bumoto at sumuporta at yun ang sasagot mismo sa anumang katanungan kung bakit nga ba. Kung magkaiba yun, ibig sabihin hindi yun ang bukod tangi at tanging rason para sa lahat kung bakit naganap yun. Umaasa naman si Escudero na sa kabila ng nangyaring tampuhan, may papasa pa rin ang mga panukalang nasa priority agenda ng Administrasyong Marcos. Yan ang malabo. Yan po yung report ng mga, alam mo na, marami pong mga reporter sa Senado ang nakatutok sa isyong yan. So ang aking analysis opinion dyan, sobra ang politika sa Senado at yan ang nakakabahala. Maaapektuhan ang mga proposed bill. Katulad po nga nung economic charter change na nung una pa. From day one ay ayaw ni Senador Escudero ng charter change. Tapos ginawa pa yung Senate President. Nakakatituloy yung ilong ko. Ano mangyayari doon? Di ba? Priority ano yan? Na agenda ni Pangulo Marcos. Kasi naniniwala siya mas gaganda ang ekonomiya ng bansa kung babaguhin ang provision ng saligang batas tungkol sa ekonomiya. Mas maiinganyo natin ang mga kapitalistang dayuhan mamuhunan. Yung mga nandito magpalaki pa at yung mga bago ay papasok para gumanda ang ekonomiya ng bansa. Ayaw po ng Senate President. Alam nyo, napakabigat po nung pag-ayaw ng Senate President. Mabuti pa yung panahon ni Zubiri. Ayaw nga niya pero pinayagan ng mag-hearing. Nag-create pa nga siya ng space anong subcommittee on constitutional amendment. Inilagay si Angara. Hindi pinabaya kay Robin Padilla na siyang siya yung chairman ng major committee. Si Robin Padilla. So kahit ayaw ni Zubiri, pinagbigyan. Hindi niya pinigilan yung mga senador. Ito, naka-schedule nga yung hearing sa Davao sa Mindanao, 2 beses eh. 2 hearing sana sa Mindanao. Pinigilan ni Escudero. Kasi nga ayaw niya ng tsacha. Ayan ang mangyayari. Ang masakit dito, patapos na po ang 19th Congress. Napakaraming panukalang batas na kabinbin sa Senado. Definitely may ipit yan. Sa iringan na yan. Malalim po yung iringan na yan.
Malalim po yung tampuhan na yan. Hindi pang karaniwan. Sasabihin lang ni Escudero, palabiro kasi. Wala pa daw naman lumuluha. Hintayin mo ba lumuha? Ang luluha, taong bayan, hindi kayo. Kasi kayo, kahit na magbubugang kayo dyan, malalaki ang sweldo nyo. 1,000,000, 2,000,000 ang kinikita nyo buwan-buwan mga senador. Kaya kahit magbubugang kayo dyan, okay lang. May pera pa rin kayo. Ang mga mamamayang nagugutom at ang gusto ng ating Pangulong magbago ang ating bansa, iyon ang nasasakripisyo. Yun ang tinatamaan itong mga sobrang politiko, sobrang pamumulitika sa ating mataas na kapulungan. Nakakalungkot, di ba? Kung politiko lang ako, nagsenador na siguro ako. Hindi, joke lang. Kasi, ang daming pasaway, nanghihinayang ako sa pera at oras eh. Hanggang December na lang po, itong 19 Congress. Tapos, magre-recess sila ng second week ng December. Naka-recess na sila ngayon, recess na naman ng undas, tapos babalik sa December, 2 weeks lang, sarado na yung Congress, babalik yan sa January, in-off na lang yan, dahil mag-i-eleksyon na eh. Pag nakatapos ng eleksyon sa Mayo, magre-resume ng June, ang Congress, ayun na yung 20 Congress. Tapos na yung 19 Congress. Ibang composition na yun ng Senado at saka ng Kongreso. So yung mga proposed bill, natapos sa Kongreso, sinabi ko na yan, at nakabilbil sa Senado, pag hindi natapos nila yung 19 Congress, back to zero yan. Bababaliwala lahat ang ginawa ng Kongreso. Yan po ang nakakapanghinayang. Everyday, gumagastos tayo ng 2 milyon sa bawat senador. At gumagastos tayo ng malaking mga pera sa kanilang mga hearing at kung ano-ano. Tapos ganyan ang ginagawa. Sobrang politika. Hindi totoo na yan ay walang ganun lang kasimple ang sama ng loob. Malalim. Kaya nga hindi nga matanggap ni majority leader dati na si Villanueva ba yung nangyari. Talagang masakit talaga yun. Magkakasama sila, mayroon palang tumitira sa likod. Kaya nga napilitan si Zubiri na mag-resign na lang kasi nakita niya yung resolution, majority na nakapirma sa resolution, kukuditan na siya. Inunahan lang niya. Kaya nga pinangalanan niya yung 6 na kanyang kasamahan, 7 ngayon sila. Paano pag sumama sa opposition yung 7 yan? Last mayroon pang 2 doon, nandun si Taberos at saka si Coco, di lalakas ang opposition. O di lalo nang maiipit yung mga panukalang batas ng majority na gusto ng Malacanang. Ayan ang nangyari. Sino ang may damage? Sino ang damage dito? Mamamayang Pilipino. Hindi senador, hindi pamilya ng senador. Dahil yung gusto ng Pangulo hindi mangyayari dahil napolitika. Sobra, too much politics sa Senado. Kaya again, kahit paulit-ulit ako, pagdating ng eleksyon ngayong 2025, maging marunong tayong pumili ng karapat-dapat. Hindi dapat partido o kung ano. Di ba? Hindi dapat kung ano-ano lang ang mga pinag-uusapan. Di ba? Hindi yung pansarili lang. Yan po yung mahalaga. Na dapat huwag nating kakalimutan. Natandaan nyo si former President Manuel Quezon, di ba? My loyalty, di ba sinasabi niya? My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Di ba? By Manuel Quezon. Yan ang kailangan natin. Hindi yung puro pang sarili, hindi puro politika lang, kampihan ng kampihan. Kailangan ang loyalty sa bansa, sa gobyerno, at sa Pilipino na nagpapasweldo at may-ari ng pera ng bayan. Di ba? Huwag niyo akong galitin, baka tumakbo ko senador. Joke lang po yun, joke lang. Hindi po ako politiko. Any comment, reaction, sige lang po. Welcome sa ating mga channel. Subscribe, follow, share, like. Malaking tulong po yan sa ating lahat.